Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa linggong ito, gaya ng binanggit ko kanina, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Jesus Nazareno bilang hari ng sanlibutan. Ito ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan sapagkat ipinapaalala sa atin sa dulo ng panahon ang ating haharapin, ang ating hari. Kaya nga't nagpupugay tayo sa Kanya. Ipinapahayag natin sa buong mundo ang walang ibang hari sa ating buhay kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya sa buong mundo ngayon, ang sigaw ay Viva Kristong Hari. Kaya tayo, sinasabi nating Viva, ibig sabihin ay mabuhay. Hindi yung mabuhay lang ng pagbati, kung hindi ito'y isang dasal. Mabuhay siya sa atin. Mabuhay siya sa piling natin. Mabuhay siyang tunay sa atin. Kaya pag sumisigaw tayo ng Viva, ang ibig sabihin nun, nagdadasal tayo. Mabuhay si Jesus Nazareno, ang ating hari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan. Kaya iparinig nga natin kay Jesus Nazareno ang ating dasal. Viva Kristong Hari! Viva Jesus Nazareno! Ayan, kaya tatandaan natin yan. Dasal pala yung viva. Hindi yan cheer, no? Na rarara. Kung hindi yan ay isang dasal na siya'y mabuhay sa atin. Hindi na tayo ang masusunod kung hindi siya. Kaya patikim na ho ito ng darating na tema ng piyesta natin, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Madaling sabihing hari si Jesus. Madaling ipagsigaw ang Viva Kristong Hari, Viva Jesus Nazareno. Pero ang tanong, talaga ba siyang nabubuhay sa atin? Talaga bang siya ang nasusunod sa atin? Kaya napakaganda sa dalawang pagbasa natin, narinig natin ang pagbabalik ng hari. Pinakita ni Daniel ang pagbalik ng anak ng tao at ni Juan sa aklat ng pahayag, ang pagbabalik ni Jesus kasama ang alapaap at mga ulap. Talagang kung may visual effects pa yan, umuusok, may kidlat, may kulog, marangyang marangya, maringal na maringal ang pagdating ng hari upang ating maging hukom. Kaya pagharap natin sa Kanya, ipapakita daw lahat ng ginawa natin, lalo na yung mga lihim natin. Tandaan natin yan. Kung dito raw ngayon may maitatago tayo, may kinukubli tayo, pagharap natin sa hari, para raw pelikula yung buhay mo, ipapalabas niya. Ano kaya ang pakiramdam natin habang pinapalabas ang buhay natin? Baka nakayuko na lang tayo, nakatakip ang muka. Sana pag pinapalabas na ang buhay natin ng hari, nakangiti tayo, tuwang-tuwa tayo sapagkat natatandaan niya lahat ng ginawa natin. Pero okay na sana ho yun. Yung unang dalawang pagbasa, yun yung gusto nating hari. Maringal, marangal, makapangyarihan. Pero bakit pagdating sa Ebanghelyo, naiba? Hindi binasa sa simbahan yung tagpo sana na makapangyarihan si Jesus Nazareno. Sanay tayo paghari, dapat maharlika, marangya at maringal.
Kaya nga 'di ba, para sa atin, yung mga parang hari, yun yung mga magagaling. Kaya nga ang sakit natin minsan, pagalingan, pataasan. Yun yung tukso lagi sa atin. Dapat lamangan mo yung isa. Naalala ko tuloy, meron daw mga bata naglausap. Sabi, yung bahay ng lolo ko, ang laki-laki nun. Pag pumasok ka sa umaga, hating gabi ka na makalalabas. Sabi nila, talaga? May humirit doon sa kabila. Wala yan sa bahay ng lolo ko. Sa bahay ng lolo ko, pumasok ka ng Lunes, Sabado ka nalalabas. Aba, talo nga siya. No? Biglang humirit yung isa, ang liliit naman ng bahay ng lolo nyo. Yung lolo, dun sa bahay ng lolo ko, pumasok siya noong 2022. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Sabi nila, talaga? Ang tindi naman ng bahay ng lolo mo. Ano ba yung bahay ng lolo mo? Bilibid. No? Kaya pala hindi pa nakakalabas. No? Pero, ganun tayo minsan. Pagalingan, pataasan, labanan. Pero, bakit ngayon ang ibinigay sa ating larawan, si Jesus Nazarenong Hari, kaharap si Pilato, si Poncio Pilato, ang gobernador ng Jerusalem. Sa unang tingin, kung hindi natin alam ang buong kwento, aminin natin, sinong mas mukhang hari sa kanilang dalawa? Si Poncio Pilato, matikas, mandirigma, magara, pinalilibutan ng kanyang mga puwersa at mga tagahanga. Samantalang si Jesus Nazareno, alam natin yan, napapanood natin yan sa mga sinakulo, sa mga pelikula. Diba? Anong itsura ni Jesus Nazareno nung kaharap niya si Pilato? Bugbog, sarado na siya, marumi, punit-punit na, halos nahubaran na siya, panay sugat, nag-iisa, mukhang napakahina. Yun ang larawan ng ating hari. Hindi agad-agad yung katulad ng sinabi ni Daniel at Juan na nasa alapaap, napapalibutan ng ulap. Pero isang hari na ang korona niya ay koronang tinik. Isang hari na ang setro niya ay yung pagkakagapos sa kanya. Hindi ba't ganyan ang larawan ng poong Jesus Nazareno? Siguro nga ang suot niya, marangyang-marangya, parang hari, may ginto, pero hindi maikukubli ang kanyang paghihirap, ang kanyang pangungulila, ang kanyang pagdurusa. Ito ang ating hari. Bakit? Upang ipaalala sa atin ang tunay na naghahari. Hindi yung mga katulad ni Poncio Pilato, kung hindi yung katulad ni Jesus Nazareno. Bakit? Ano ba ang ipinakita ni Jesus Nazareno? Isang hari na nanindigan sa katotohanan. Kaya nga nung tinanong siya ni Pilato, ikaw ba'y hari? Sabi ni Jesus, sabi mo, sapagkat ako'y naparito upang magsalita tungkol sa katotohanan. At nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Yun daw ang ibig sabihin. Pag sumisigaw tayong viva, pag sinasabi natin si Kristo ang ating hari, sinasabi natin tayo'y nakikinig at sumusunod sa katotohanan. Yun ang nakakalungkot kay Poncio Pilato. Sayang, sana ang sa kasaysayan ang nagligtas kay Jesus Nazareno. Pero lagi natin siyang inaalala na siya ang nagpapatay. Alam naman niya yung totoo. Diba sabi nga sa Ebanghelyo, hindi siya naniniwalang
may kasalanan si Jesus Nazareno. Alam niya, pakanalang yan ang mga kalaban. Alam niya, mga bayaran lang yung mga sumisigaw doon. Alam niya, malinis at mabuting tao si Jesus Nazareno. Di ba binalaan pa nga siya nung asawa niya? Sabi nung asawa niya, huwag mong isakdal ang taong yan. Alam ni Poncio Pilato ang katotohanan, pero hindi siya nakinig. Hindi siya sumunod. At dahil doon, siya'y hahatulan, hindi bilang isang tunay na hari, kundi isang naging alipin ng kasaysayan. Mga kapatid, ito ang tanong sa atin ngayon. Talaga bang naghahari at sumusunod tayo sa katotohanan? O napapadala tayo, katulad ni Poncio Pilato, nadadala lang tayo at hindi tayo naninindigan sa kabutihan? Si Jesus at si Poncio Pilato, parehong naghugas. Sa pagitan lang ng 24 na oras, pareho silang naghugas. Natatandaan ninyo, nung huling gabi ni Jesus sa lupa, bago maghuling hapunan, naghugas siya. Anong ginawa niya? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo para sa kanila. Para ipakita na ibinibigay niya ang kanyang sarili, nagpapakumbaba siya, nagpapaubaya siya. Yun yung paghuhugas niya ng paa. Nanindigan siya sa katotohanan na siya ang magliligtas. Kahit mahirap, kahit ibig sabihin nun kamatayan at pagdurusa, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Si Poncio Pilato naghugas din, di po ba? Pagkatapos niyang hatulan ng kamatayan si Jesus Nazareno, anong ginawa ni Poncio Pilato? Naghugas ng kamay. Bakit siya naghugas ng kamay? Akala niya mapapawalang sala siya. Wala akong kinalaman dito. Ginagawa ko ito para sa inyo. Kasi nga humihiyaw yung mga tao. Tinakot siya ng mga saserdote. Isusumbong ka namin kay Cesar pag hindi mo kami pinagbigyan. Kaya, totoo ba talaga yung sinabi ni Poncio Pilato? Kaya ko to ginagawa para sa inyo. Hindi. Kaya niya yung ginagawa para sa kanyang sarili. Inililigtas niya yung sarili niya. Si Jesus Nazareno, naghugas siya ng paa para iligtas ang lahat. Magkaiba, parehong tono. Naghugas si Jesus para sa inyo, para sa lahat. Naghugas din si Poncio Pilato para daw sa lahat. Pero sa totoo lang, para sa sarili. Tayo kaya mga kapatid, ano talaga ang dahilan ng ating ginagawa? Mga ihos, bakit ba talaga tayo nandito? Para ba talaga sa Kanya? O para lang din sa sarili ko? Naglilingkod ba tayo para talaga sa lahat? Ngayong di ba, ngayong panahon na ito, ang daming nagtatalo-talo, nag-aaway, nagmumurahan, nagbabantaan, tapos pagharap sa atin, para ito sa inyo. Ginagawa ko ito para sa bayan. Totoo ba yun? Para sa bayan? Para sa inyo. Pero yung pala, sa totoo lang, para sa akin ito. Para sa sarili ko to. Para sa bulsa ko ito. Para sa posisyon ko ito. Para sa pamilya ko ito. Para sa samahan namin ito. Mga kapatid, sana hindi tayo ganon. Masabi talaga natin sa Poong Jesus Nazareno, ito'y ginagawa ko para sa inyo at para sa lahat, hindi para sa aking sarili. Sana hindi tayo maghugas ng kamay. Sa halip, maghugas tayo ng paa, katulad ni Jesus, sapagkat yun ang ibig sabihin na siya ang ating hari,
na siya ang nabubuhay sa atin. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Nakita niyo po, mayroon tayong mga imahe ng pong Nazarenong maliliit. Dadalaw yan. Magkakaroon tayo ng dalaw Nazareno sa bawat tahanan ng mga ihos. At mga ihos, sana pagdalaw niya, yun ang maging pagkakataon natin, lalo na bilang pamilya, na sabihin talaga sa kanya ng tapat at taimtim, mabuhay ka sa amin. Turuan niyo po akong maging masunurin. Tulungan niyo po akong maging mapagkumbaba. Hindi sarili ko ang isipin ko. Hindi samahan ng at pagkakaibigan namin ang isipin ko. Kung hindi katulad niyo pong Nazareno, ang kapakanan ng lahat. Kung kinakailangang magpaubaya ako, magpatawad ako, magsisi ako, dito ako maninindigan sapagkat nandito ang tunay na hari. Mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na hari, tunay na lingkod. Turuan niyo kaming ibigay ang aming sarili. Isipin lagi, hindi ang sarili, kung hindi ang kapakanan ng lahat. Sapagkat nais namin pagharap namin sa inyo, kami ay maging bahagi ng iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.